Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. At tulad nga ng inaasahan, sa loob pa lang ng sasakyan ni Dave ay nagtalo na sila. They were arguing kung saan gaganapin ang kasal. Dave wanted it to be a garden wedding, while she wanted a civil wedding. Sa City Hall, sa harap ng isang judge na silang dalawa lang. Just simple as that. But Dave argued, dahil sa hindi daw pwede na silang dalawa lang. Dahil nasabihan na niya ang kanyang mga magulang na babiyahe papunta sa Pilipinas from Ireland. And he also informed his friends and business partners about the wedding. So City Hall and just the two of them scenario was completely out of the picture. But this time, after thinking it through, she thought that Dave's choice was more practical kung kailangan na magpunta ang mga bisita ni Dave. Sa isang venue na ang ceremony at reception, this time, she's ready to let him win this round. At pagkarating nila sa mall, at after ng umaatikabong balitaktakan sa loob ng sasakyan, finding a ring was so easy. It was one of those rare moments na nagkasundo sila, at isa na rito ang pamimili ng wedding ring. Sabay nilang itinuro ang isang simple na gold band, no design, no carvings, no precious stones, just plain, smooth round, gold 24-karat wedding band. Then after shopping for a pair of wedding bands, they decided to look na mga isusuot nila. Nagpunta sila sa isang kilalang couture shop kung saan puro tuxedo, Americana at dresses ang binibenta. Custom made or ready to wear ay mayroon sila. They were assisted by the store's manager. Dahil nga sa kilalang tao si Dave, madali lang na nakapili si Dave ng damit. But for Camille, she was overwhelmed by the different styles and designs ng mga dresses. "What length do you prefer, ma'am?" ang tanong ng store manager. "Ni, uncle." Ang sabay na sagot ni na Camille at Dave. The manager looked at Wingley. "Knee length ang gusto ko, Dave," she said to him while she wore a fake smile. Naiinis siya sa pangingialam nito sa pamimili niya ng damit. "Isn't wedding dresses supposed to be long?" ang tanong ni Dave. May I suggest something? Bakit hindi na lang natin hayaan si ma'am na magsukat ng mga damit? I'll pick something for her in different lengths and styles. Then, saka na kayo mamili. Ang suggestion ng store manager. "That's a good idea, honey. Akin na si Colex para makapagsukat ka na." Ang sweet na sabi sa kanya ni Dave, his gray eyes twinkling on her. Camille greeted her teeth. At napansin niya na wala na siyang ginawa sa mula ng araw na iyon kundi ang manggigil sa inis sa lalaking ito at sumasakit na ang mga pisngi, gilagid at ngipin niya. Reluctantly, she gave Colex to him at sumunod siya sa store manager. They roamed around the shop while the store manager showed her different dresses of different lengths and designs. After picking at least 10 dresses, nagpunta na siya sa back dressing room. Isang simpleng oyster-colored, knee-length, satin gown with sweetheart neckline ang una niyang sinukat. Manipis ang strap nito at may kulay puting sash belt. Tiningnan ni Camille ang sarili sa full-sized mirror. Maganda ang gown at simple lang. Gusto niya sana ito kaso dahil sa sweetheart ang neckline, mas lalo na accenture ang dibdib niya at kita nga ang cleavage niya sa low neckline. "You look fabulous, ma'am. Tiyak na hindi na makahihintay si sir sa honeymoon." Ang biro sa kanya ng store manager. Namula ang mga pisngi ni Camille. Huhubarin na sana niya ang dress pero pinigil siya ng store manager. "Ma'am, this way po." Ang sabi nito sa kanya at itinuro ang isang side ng dressing room na natatakpan ng kortina. Nagtataka man ay sumunod si Camille. Hinawi ng manager ang kortina at paglabas niya ay naghihintay si Dave. Nakaupo ito sa isang sofa habang kandong si Colex. "Ano ito? Showroom?" ang tanong ni Camille sa sarili. Kailangan pa niyang ipakita kay Dave ang isusuot niya? Ang galit na tanong ni Camille sa sarili. "Sir,
What do you think? Ang tanong ng manager kay Dave na natameme. He was literally gaping at her. It's very obvious in his gray eyes that he likes what he sees. His gray eyes roamed all over her body, from her shoulders down to her low neckline that displayed a good amount of cleavage, down to her feet, then back to her chest again, kung saan nagtagal ang mga mata nito. Namula ang mga pisngi ni Camille at nag-init ang mukha niya. I like it, ang mabilis na sagot ni Dave, na makarecover na siya sapagkat meme niya nang lumabas si Camille. Damn, she looks so gorgeous, he thought. I think so too. Just look how it accentuates her curves, ang sagot ng manager. Dave looked at her appreciatively. I won't argue with that. Well, take it, ang sabi ni Dave sa manager. I don't think so, ang sagot niya. Napatingin sa kanya ang dalawa na parabang they only saw her for the first time. She's getting annoyed dahil kung mag-usap ang dalawa ay parabang wala siya roon. Why not? Ang tanong ni Dave. I'm not comfortable with it. I'm going to change, ang biglang sabi ni Camille. Sabay talikod niya at naglalakad pabalik ng dressing room. Nakailang sukat ng damit si Camille. At sa lahat ng iyon ay ipinapakita niya ang kanyang suot na damit kay Dave. At puro no ang narinig niyang sagot nito. And surprisingly, lahat ng inayawan nito ay ayaw din niya. Kaya naisip niya kahit papaano ay may napagkakasunduan sila. Ang huling sinukat ni Camille ay isang ivory-colored mermaid scoop neck, floor-length wedding dress with lace-embroidered bodice. Kahit pa nung una ay gusto niya ng knee-length dress, nagustuhan niya ang huling dress na ito. Paglabas niya ng dressing room para ipakita kay Dave, she was smiling. I like it, ang nakangiti niyang sabi. Dave caught his breath the moment she went out of the curtain. Kung ang sexy dress na naunang isinukat ni Camille ay napagpanganga sa kanya, this dress made his breathing stop, and his heart started to beat wildly inside his chest. She was smiling wide, and this time, she looked just like a bride. His heart beat faster. No, he should not felt this way. Kay Emily lang niya dapat ito madama. No, bakit parang may malakas pa ang lagabog ng dibdib niya ngayon? It's beautiful, he answered huskily. He cleared his throat before speaking again. So, yan ba ang napili mo? Ang tanong ni Dave. Definitely, ang sagot ni Camille sa kanya na hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mga labi nito. That's a good choice, ma'am. Let me wrap it for you, ang sabi ng store manager sa kanya. Ikaw na lang mag-isa rito? Ang tanong ni Dave pagpasok nila sa loob ng bahay. Inihatid na siya nito sa bahay niya. Wala na halos gamit na naiwan, maliban na lang sa kama at crib ni Calex at mga personal nilang gamit. Technically, kaming dalawa ni Calex, ang sagot ni Camille na may malungkot ng ngiti sa mga labi niya. Bakit hindi ka na lumipat sa bahay? Ang tanong ni Dave na nakakunot ang noo. No, kung kinakailangan niyang patagalin pa ang mga oras na hindi niya na muna makakasama si Dave, gagawin niya. I'll wait till the wedding, ang mariin na sagot ni Camille. Well, we've accomplished a lot today, ang sabi ni Dave. Ang sagot ni Dave din sa kanya. Oo, pero mas napabilis siguro tayo kung hinayaan mo na lang akong mamili ng isusuot ko, ang inis na sagot ni Camille. Dave wore a scowl again while he looked down at her. I think you needed the help, ang sarkastikong sagot nito sa kanya. Camille greeted her with, ganyan ka rin ba sa dating asawa mo? Nangialam ka rin ba sa wedding dress niya? Ang tanong niya. Dave just looked at her. Then he thought of Emily. Noong araw ng kasal nila, ang wedding gown na suot nito, she looked just like a princess that came out of a storybook, with her brown hair and blue eyes. Yes, she was a princess. Their wedding was so grand. Tila ba isang prinsesa at prinsipe ang ikinasal, ang sabi ni Dave sa sarili nito, nang maalala ang engranding kasal nila noon ni Emily. I told you na huwag mong isama sa usapan ang asawa ko. But, just to let you know, no, hindi ko siya tinulungan mamili ng damit niya. She has good taste. She doesn't need any help. Ang mapang-insultong sagot ni Dave sa kanya, his gray eyes blazing with anger.
Umiling si Camille at ngumisi. I don't think so, ang sagot ni Camille. Kasi pinatulan ka niya. At isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At mas lumapad pa iyon, lalo na at nakita niya sa mga mata ni Dave ang labis na inis nang dahil sa sinabi niya. Dave lay down on his stomach on his king-size bed. He was asleep for a long time already. He was so tired. When he turned on his side, he felt someone beside her. Sino bang babae ang kasama niya ngayong gabi? He asked himself, may kasama ba siya? He reached to touch the woman, and he felt the smoothness of her skin on his hand. He slowly opened his eyes, and he bolted up. His eyes were wide, for beside him was Emily, and she started yelling at him. What have you done? She shouted with tears in her beautiful blue eyes. Dave bolted up. He was breathing hard and he was sweating. He looked at his bed beside him, pero wala doon si Emily. It was just a dream. Dumating na ang araw ng kanilang kasal at tulad ng kanyang inaasahan ay hindi pumunta ang ina ni Camille. Tanging mga kasamahan niya lang sa trabaho ang naging bisita niya. Sinabi na lang niya na may sakit ang ina at di na makabiyahe. Masakit man sa kanyang dibdib ay pilit na itinago ni Camille ang hinanakit na nadarama niya. Ang kasal pa naman niya ay isa sa mga pinangarap ng kanyang mama na masaksihan. Naalala niya na excited ito noong malaman nito na ikakasal na sila ni Ryan. Pero ngayon ay natiis siya nitong hindi makita. Pero hindi naman niya masisi ang ina dahil sa hinanakit nito sa lalaking pakakasalan niya. Hindi niya pwedeng ipilit sa kanyang mama na gustuhin si Dave dahil kung siya mismo ay napilitan din lang naman. Pinigilan ni Camille ang mga luhang nangilid sa kanyang mga mata. Habang nakaupo siya sa backseat ng bridal car, she swallowed her emotions na nagpapasakit sa kanyang lalamunan na dibdib. Huminga siya ng malalim bago niya pinakawalan ito. Maya-maya pa ay kinatok na siya ng wedding planner na kanilang kinuha na mag-manage ng kanilang kasal. Binuksan nito ang pinto ng backseat para sa kanya. Nginitian siya nito at inalalayan siya palabas ng kotse. Isang matipid na ngiti naman ang kanyang isinagod habang dahan-dahan siyang lumalabas ng kotse. Everything's ready inside, Miss Camille. Your groom awaits you. Ang sabi nito sa kanya habang inalalayan siya palabas. Tumango siya. Thank you, Lauren. Ang nakangiting sagot niya sa wedding planner. It only took 1 week para maiplano at maisagawa ang kasal at thankful si Camille dahil sa puro close friends, business partners at relatives lang ang inimbitahan ni Dave. At syempre, hindi nawala ang mga magulang ni Dave na nagmula pa sa Ireland at tuwang-tuwa nang makita siya. At mas lalo pa na makita ng mga ito si Calix na mukhang nagpapasikat at gustong-gusto ang atensyon na nakukuha nito ngayon sa dalawang matanda. Ang mga ito ang may karga sa kanilang apo habang ginaganap ang wedding ceremony. Ipinakilala na rin ni Dave si Calix bilang anak nila ni Camille para wala na raw masyado pa na eksplanasyon ang sabi ni Dave sa kanya. At ang mga bisita naman niya ay ang mga kasamahan niya sa trabaho. Nagtaka man ang mga magulang ni Dave kung bakit hindi nakapunta ang kanyang mama sa kanilang kasal, ay tinanggap na lang nito ang kanilang eksplanasyon na may sakit ito at hindi kakayanin na bumiyahe. And on cue, mula sa kanilang wedding planner ay nagsimula na ang wedding march at dahan-dahan na siyang naglakad sa aisle habang naghihintay sa kanya si Dave sa unahan. She tried to look calm kahit pa parang lagabog ng mga paa ng kabayo ang tibok ng kanyang puso. She began to breath through her lips habang nakatuon ang kanyang mga mata sa may harapan. She tried not to look at Dave dahil sa di naman sila totoong ikakasal. Oo, para sa papel lang ang lahat pero hindi dahil sa mahal nila ang isa't isa. Pero parang may magnetismo ang mga mata ni Dave dahil sa kahit pa iiwas niya ang kanyang mga mata, there was a force that drew her to him at unti-unting natuon ang kanyang mga mata kay Dave na titig sa kanya. Dave reached for her hand the moment she reached the front of the makeshift altar na itinayo sa malawak na garden sa isang hotel and restaurant sa Tagaytay. He gently put his hand on the small of her back and gently nudged her forward, palapit sa harapan ng nakatayong pare, sa ilalim ng ark na punong-puno ng mga carnations na bulaklak na iba't ibang kulay at laki.
You look beautiful, ang bulong sa kanya ni Dave, nang bahagyang inilapit niya ang mga labi sa kanyang tenga, and his voice never failed to give her whole body goosebumps. Thanks, ang pabulong niyang sagot, at sinubukan niyang ngumiti. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga labi, nagsimula na ang ceremony. Taimtim ang lahat habang nakikinig at nanonood sa seremonya ng kasal. At nang kailangan na nilang magpalitan ng wedding vows, ay mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Camille. Ito na ang pangako. Ang pangako na kailangan nilang suportahan ng isa't isa. At pangako na habang buhay silang magsasama. At para kay Camille, ay mga salitang walang laman ang mga lumalabas sa kanyang mga labi. At nang dumating na kailangan na nilang ikintal ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng halik, ay mas lalong kinabahan si Camille. At dahil sa wala siyang suot na belo, ay diretsyong inilapat ni Dave ang mga palad nito sa kanyang magkabilang pisngi. At ang kiss nila ni Dave was a gentle peck on the lips. Kaya naman kinantsawan sila ng mga bisita nila sa kasal dahil sa napakabilis at tila nahihiyang halik nilang dalawa. Although it was a quick kiss, Camille was surprised by the impact of that kiss to her. Para bang nanginig ang buo niyang katawan at hindi lang siya ang nakaramdam niyon. Dave was scared when he felt his heart stop a bit. It was just a quick kiss, but still, he caught his breath. He just concealed his reaction by smiling wildly to their guests na kinantsawan sila sa bilis ng kanilang kiss. No, he can't feel that way. Kay Emily lang niya dapat iyon maramdaman, ang sabi ni Dave sa sarili. Hindi na niya dapat ito maramdaman pang ulit sa ibang babae. Hindi na dapat pa siya makaramdam ng ganoon muli. Naupo na sila sa kanilang table, kasama ang mga magulang ni Dave na ayaw pa rin ibigay sa kanila si Calix, na mukhang tuwang-tuwa sa atensyong ibinibigay ng dalawang matanda. So, saan ang honeymoon? Ang tanong ng mami sa kanila. We didn't plan anything for our honeymoon, Mom. Ayaw po muna naming iwan muna si Calix. Ang malumanay na sagot ni Dave. Ang pagsasinungaling. Nonsense! Anong ginagawa namin? We're very much obliged to look after our grandson, while you two lovebirds go on a honeymoon and get busy giving us another grandson or granddaughter? Ang sagot naman ng daddy ni Dave. Daddy, maliit pa po si Calix. Para sundan namin agad ni Camille. Ang sagot ni Dave. And he looked a glimpse on Camille. And he gave her an amused smile. Dahil sa naging reaksyon nito, he knew she was uncomfortable with the topic. Dahil sa namumula na mukha nito. Malakas pa kami at kaya pang makipaghabulan sa mga apo namin. O kung gusto ninyo, kumuha kayo na mag-aalaga kahit tig-isa pa mga yan. Importante, marami kaming apo. Ang sagot ng daddy ni Dave. And the sooner the better. Dave was our only child dahil nagkasakit na ako sa matres at di na ako manganganak pa. But I think you're very healthy. Kaya damihan niyo ang paggawa ng mga apo namin, ha? Lalo na at maganda ang lahing na-i-produce ninyo. Ang sabi ng mami ni Dave na nakatingin kay Camille. Tanging ngiti lang ang naisagot ni Camille na napatingin sa kanya. And by her red cheeks, he can tell that her cheeks were burning that moment. It's a good thing that you've ended being the playboy of the country, Dave. For 3 years, you've finally settled down, which was a good sign that you've moved on from Emily. Ma, please! Wag nating isama si Emily dito, for God's sake. She's already in peace. Ang galit na sabi ni Dave sa kanyang mami, kaya di na nito na ituloy pa ang sasabihin. I was just trying to tell Camille. Yes, I know what you wanted to say, but please not now. Ang mariin na pakiusap ni Dave. Tumikom lang ang bibig ng mami ni Dave. At tila ba napahiya sa inakto ni Dave, tumahimik rin ang daddy nito. Mas lalo na si Camille na di alam kung paano babasagin ang awkward moment sa kanilang lamesa. Mabuti na lang at nandun si Calix. Bigla kasi itong umutot at naramdaman iyon ng mami ni Dave. Nanlaki ang mga mata nito at biglang natawa. Oh, you're such a naughty boy. Come, I'll change your diaper. Ang sabi nito kay Calix. Ako na po ang magpapalit. Ang sabi ni Camille. Nonsense! At madumihan na ang damit mo. And I miss doing this. Please let me. Nasaan ang diaper bag niya? Ang sagot ng mami ni Dave. Iniabot ni Camille ang diaper bag at sinundan na lang ng tingin ng maglola na kinakausap si Calix habang naglalakad papunta ng comfort room. Pagpasensyahan mo sana ang mami mo, Dave. She meant no harm.
Ang sabi ng daddy ni Dave. Dave sighed. I know, Dad. I'm sorry. I shouldn't have reacted like that. Ang sagot ni Dave sa ama, and he will apologize to his mom pagkabalik nito. You know how much she has been worried about you when you lost Emily. And now, she's very happy that you have found someone to love again. Ang muling sabi ng ama niya. Nanatili na tikom ang mga labi ni Dave at hindi na niya sinagot pa ang sinabi ng ama. Habang sumagi naman sa isipan ni Camille, ang salitang sinabi nito, ang love? Kung alam lang ng mga ito ang tunay na dahilan ng kanilang kasal, ay napakalayo sa pagmamahala nila sa isa't isa ni Dave, ang malungkot na sabi ni Camille sa sarili. Gabi na nang magpaalam sila Dave at Camille sa kanilang mga bisita, at kahit pa ayaw bitiwan ay napilitan ng mga magulang ni Dave na ibigay si Calex kay Camille. Nagsabi pa ang mga ito na kung magbabago ang isip nila at maisipan na mag-honeymoon na lang, ay nasa hotel lang sila at anytime ay pwede nilang iwan si Calex sa kanila habang nandito pa sila sa Pilipinas. Isang matipid na ngiti ang tanging isinagot ni Camille sa mga magulang ni Dave at magilaw siya nagpasalamat at nagpaalam sa mga ito. Hindi nga sa honeymoon sila dumiretso, kundi sa inuupahang bahay ni Camille. Kailangan na kasi niyang kunin ang naiwan niyang gamit na puro mga damit lang naman niya at mga gamit ni Calex. Dave, yung crib ni Calex, hindi ko pa pala naitupi, ang sabi ni Camille kay Dave, patungkol sa crib ni Calex na gawa sa kahoy. Leave it! And the rest of his things. May mga bagong gamit si Calex sa bahay. Pinabilhan ko na sa secretary ko. Ang sagot sa kanya ni Dave. Kumunot naman na noon ni Camille. Iwan ang mga gamit na binili niya? Ang tanong ni Camille sa sarili. Hindi ko pwedeng iwan ang mga binili kong gamit, Dave. Kahit pa marami at mamahali ng binili mong mga gamit, hindi ko iiwan ang mga binili ko para sa kanya. Ang giit ni Camille kay Dave. Dave sighed. He closed his eyes, pinched his nose bridge, and sighed again. All right. If that's what you want. I'm just tired and I don't have time to argue. But leave the crib. Mas malaki ang crib ni Calex sa bahay. He won't be needing that. Lalo pat ang laki na ni Calex para sa crib niyang yan. Ang sabi ni Dave. Tinignan ni Camille ang crib. Mukhang tama naman si Dave. Hindi na po pwede kay Calex ang crib na to. Tumatango-tango siya bilang sagot at nagsimula na silang maglabas ng mga gamit. Tinulungan ni Dave si Camille na isakay sa sasakyan nito ang isang maleta na damit ni Camille at isang bag para sa mga damit ni Calex. Ito na ba ang lahat? Ang tanong sa kanya ni Dave nang maisakay na sa backseat ang maleta at bag. Camille only nodded at him. Sa kanya mabilis na iniabot ang susi ng bahay sa kasera na naghihintay na rin sa kanya. Agad silang umalis para makauwi na sa bahay ni Dave. At tulad nga ng inaasahan ni Camille, sa isang exclusive subdivision nakatira si Dave. Once Dave passed the scrutiny of the security from the gate, nagpatuloy si Dave sa pagdadrive. Halos lumuwa ang mga mata ni Camille na makita niya ang naglalakihang mga bahay sa loob ng subdivision. Ang well-manicured gardens at lawns ng mga ito na para bang mahihiya kang umapak man lang. From Spanish style, French style at modern style na bahay ay makikita mo sa loob ng mamahaling subdivision. Every house shouts money. At hindi lang money, kundi lots of money. Talagang nalula si Camille sa laki at ganda ng mga bahay sa loob. Napansin ni Dave na nakamasid sa labas ng bintana si Camille at nahalata sa mukha nito ang paghalang sa mga nakikita sa labas. Don't get too impressed sa lugar na ito. Totoo ang kasabihan na aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago. Ang sabi ni Dave. Camille looked at him. She was dumbfounded by what he said. Isa ka rin ba sa mga kwagong nakatira rito? Ang tanong ni Camille. Mukhang hindi naman na-offend si Dave sa kanyang tanong. Napansin niya na medyo nag-isip pa ito bago sumagot. Siguro oo. Ang sagot nito sa kanya na ikinagulat ni Camille dahil she expected na hindi ito sasagot ng oo. We're here, ang sabi sa kanya ni Dave at nasorpresa si Camille sa kanyang nakita. She expected something extravagant like the other houses na nakita nila, but his was not for his type as being one of the richest men in the country. Oo,
She expected something contemporary para sa type nitong lalaki, pero ang bahay ni Dave was only about 300 square meters in floor area and maybe 700 for the lot area. Lubhang maliit ito kumpara sa mga mansyon na nadaanan nila. They pressed a button at automatically the gate opened quietly. Then he drove inside and parked his car next to another expensive SUV. Lumabas ng sasakyan si Camille, still on her wedding dress habang kargaan tulog ng si Calex. Dave opened the door of the back seat para kunin ang mga gamit nila while she carried Calex, and she looked at Dave's two-storied house. Mukhang di ka na-impress sa bahay ko, ang biro sa kanya ni Dave. Camille smiled at him. No, I love it, ang sagot ni Camille. And instantly, parang may sumampal sa mukha ni Dave, he remembered Emily. Pareho sila ng sinabi ni Camille nang una niya itong dinala sa kanyang bahay. Dave cleared his throat. Mabuti naman. Come, I'll open the front door. Mukhang pagod ka na, ang seryosong sabi ni Dave. Napansin naman ni Camille na nawala ang ngiti sa mukha ni Dave at sumeryoso ito. May nasabi ba siyang masama? Ang tanong niya sa kanyang sarili. Mukhang tama nga ang sinabi nito. Kuwago rin na nakatira sa bahay niya. Ang inis na sabi ni Camille sa sarili habang nakasunod kay Dave papasok sa loob ng bahay. Nang buksan nito ang pinto, he quickly pressed her password on the security lock para dito mag-alarm. He held the door for her and Calex. Na makapasok na sila, ay lumabas itong muli para ipasok ang mga dala nilang gamit. Camille stared at the spacious interior of the house. She loved how the interior was designed. It was so simple and clean. Ayaw niya rin na masyadong magarbong bahay. Dave closed the door behind him habang hila ang maleta at bitbit ang isang bag. All the rooms are upstairs. Here is the living area. Next is the dining and the kitchen. Isang kwarto lang ang nandito sa baba, which is my office. Dave motioned for her to follow. Habang baakyat sila ng hagdan, 4 na kwarto ang nasa itaas. Here are the spare rooms, at itinuro niya ang unang magkatapat na pinto ng kwarto. On the farthest right is the master's bedroom. Dito na lang kami matutulog ni Calex, ang sabi ni Camille sabay turo sa kwarto na katabi ng master's bedroom. But I want Calex to sleep with me, ang sagot ni Dave. That's definitely a big no, ang pagtanggi ni Camille. I already placed his crib inside the master's bedroom, ang sagot ni Dave. Hindi makapaniwala si Camille sa narinig. Then, bibit-bitin ko ang crib papunta dito sa kabilang kwarto, ang mariing sagot ni Camille. Dave sighed at hinabol sa paglalakad si Camille na pupunta na sa kwarto niya. Dave, he stopped her. Please, Camille, for once, can we at least compromise? He asked. Total, naikasal na nga tayo dahil kay Calex, then let's compromise because of Calex. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Camille. Magtabi na tayo sa isang kama. We would be in the same room with Calex. Ang sagot nito. Camille looked at him open-mouthed. Magtabi? Kung sangiti pa lang nito, hinahalukay na ang lamang loob niya. Yun pa kayang magtabi sila? Ang nangangabang tanong niya sa sarili. Dave saw na nag-aalangan siya. Didn't I told you that your virtue will be safe? I know. Naka-anli, paulit-ulit. Ang iritadong sagot ni Camille. Buisit? Kailangan bang ipamukha niya naman sa kanya na wala siyang dating dito? Akala mo naman kung magsalita? Ang ngit-ngit ni Camille sa sarili. All right, I'm exhausted. Gusto ko nang maalis ang suot ko at mahiga sa kama. Ang sagot ni Camille. Then she realized what she said, and she looked at Dave's face. He was seriously looking at her, his eyes roaming her whole body.